Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Mistulang maamong tupa, yun pala'y isang lobo. Modelong tuliro, binaboy at winalanghiya ng anghel na demonyo. Alamin sa Kilos Pronto. Bossing, kung inyo matatandaan, Lex, kahapon, ito ho yung part 2 na ng ating internet blackmail. Yes. Ito ho ngayon, entrapment pero balikan ho natin kahapon ho yung 22 anyos na babae. Blackmail ho siya sa pamamagitan ng paglilink. Ito ho, nilik ho yung kanya mga nude photos ng boyfriend ng kanyang kaibigan. Ito naman, matapos ho, siya ho, kumbaga, hiningan ho ng parang halaga or di kaya magpagamit ka. Kung hindi, abay, may kahinatnan ka, ililik namin yung mga, eto ho, yung mga photos, videos. Video pa. Kaya advice ho namin, wag ho kayong papayag sa internet, sa harap ho ng camera, sa harap ho ng computer, na kayo'y maghubot-hubad. Kaya so, kaibigan nyo yan, kasi baka kung saan mapunta yung mga pictures na yan, pagkatas babalikan ka, naku, malaking kahiyan. Kaya lang dito ho, maganda hong ending. Eto ho yung operation na ginawa ho ng mga otoridad laban doon sa nagba-blackmail. Sa tingin ko, napakamanyak po. Na tao. And wala pong respeto sa babae. Yun kapal na mukha mo Ang 22 anyos na dalagang si Sandra, hindi niya tunay na pangalan, ay nasadlak sa isang sitwasyong tinatawag na blackmail. Ipinasa kasi ni Sandra ang ilang hubad niyang larawan sa kachat niya sa internet, kapalit ng pangakong 30,000 piso. Pero imbis na magkapera, bina-blackmail na siya ng kanyang kachat. Ang boyfriend ng kanyang kaibigan na si Mark Lester Banjon o Mac, nangako kay Sandra na siya'y tutulungan. Bawat galaw daw ni Sandra, sinasabi niya kay Mac. Para lubos daw nilang maplano ang kanilang hakbang, niyayaya siya ni Mac sa isang pribadong lugar. Niyayaya niya na po ako na mag-hotel. Sabi ko po kasi mag-meet kami. Then sinabi niya po, kailangan hotel tayo. Tuliro at inaakalang tunay na kaibigang handa siyang pagtanggol, sumama si Sandra kay Mac sa hotel. Ang inaasahan niyang simula ng solusyon, bago na naman palang dilubyo, binaboy umano siya ng kaibigang si Mac. Etong taong po to, sa tingin ko, napakamanyak po, na tao, and wala pong respeto sa babae. Dito rin niya nabisto na ang impostor na nag-alok sa kanya ng racket na paghuhubad sa harap ng kamera at si Mac ay iisa lamang. Matapos umano siyang babuyin, humingi pa ito ng pera para hindi umano kumalat ang kanya mga larawang hubad. Nag-reply po sa akin, yung gumagawa po sa akin noon na gusto niya po ng 20,000. Kung kaya ko daw po ba. Kasama ang Kilos Pronto team, nakipag-ugnayan kami sa Central Intelligence and Detection Group, Women and Children Protection Unit ng PNP. Isang entrapment operation ang agad ikinasa. Yan yung Mark Money, kaya akot po kay Mac. Ang gagawin natin, kaya akot mo na yan kay Mac, puhulihin na natin siya. Talang Mark Money, Kilos Prontong tinungo ng KP team. Ang lugar kasama ang mga operatiba. Habang nasa biyahe, tumawag pa si Mac kay Sandra. Nanimoy sabik na siya'y makapiling muli. Sige. Sa mall sa Alabang, Muntinlupa, dito mabilis na kumilos sa mga pulis para tuluyang mahulog sa bitag ang suspect. Hindi ako sama! Tapos na lang yung nanay ko! Nakapata mo, huli ka namin dahil lang yung
pagkukukrami, hindi na napigilan pa ng biktima at ng kaanak nito na ilabas ang kanilang galit sa manyakis at manggagansyong si Mark Lester Badyon. Sige, saktan mo ko. Alam mo, gusto ko lang patayin eh. Sige, kung may mga pagbalong siya, hindi ako yun. Hindi ako yun. Jab ka eh, ha? 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 Ka eh. Alam mo ba tinakot mo yung pamilya namin? Bago yun ha? Kapal ng mukha mo ha? Nakumpisa kay Badyon ang marked money, laruang baril na may silencer, kondom, iba't ibang pornographic DVD, 10 pirasong SIM card at 4 na cellular phone na pinaniniwalaang gamit niya sa panggagancho. Ayon sa otoridad, kasong paglabag sa RA 8353 o Anti-Rape Law, RA 9995 o Anti-Video and Voyeurism Act of 2004, grave threat at robbery extortion ang kakarapin na suspect. Aminin mo na para dumami yung ano mo. Magpakita ka ng katibayan kung hindi ikaw. Kaya naman, kalaboso muna ang kanyang destino habang dinidinig ang kanyang mga kaso. Kaya bago kayo, magsisi na kayo sa umpisa pa lang. Huwag niyong gagawin, huwag niyong tularan. Itong mga ganitong klaseng gawain. Itong si Mark nito, nagmamaang-maangan pa. Huling-huli na ikaw tumawag sa kanya. Ikaw yung supposedly parang superhero niya. Yung pala, ikaw yung pala isang villain. Ay, nako. Kumbaga, anghilito de atras demonyo ang dating. Pero ito ho'y babala sana sa mga gagawa ho nito. May batas ng Republic Act dyan. Aside from sinasabi kaninang batas, yung 9995, okay? Ito yung bagong batas na kung saan kami ho'y magsasabi sa inyo, anything circulation, distribution, pati marketing of that particular video, patay kayo doon sa sinasabing 9995. At of course, kanina yung sinasabing anti-rape, talagang merong hindi nga lang na-consummate na huli. Di ba? So, kayo mga babae, kung sakaling kayo man sa boyfriend ninyo, kahit na nga asawa ninyo, pag pinaganong kayo sa internet, huwag kayo papayag. Kasi yung video na yan, maaring itatago ni mister o itatago ng kaibigan mo, baka mapunta sa iba. At pag napunta sa iba yan, patay kang bata ka. O di, sabi nga natin, Sus Mariosep, yung iba dyan, hindi kasi marunong madala. Ito ho, hindi na ho bago ha. Sa tagal ng panahon, lagi ho na-encounter ho namin yan sa Bitag. At ngayon dito, at marami pa kayong iba dyan. Hindi pang iba dyan, hindi natututo talaga, Lex. Ito, Ben, kahit na may consent man o wala, yan po ay labag pa rin po sa batas. Tama. Biruin mo, ipapakalat po ninyo yung itsura ho at kabuuan po ng isa pong babae, talagang masamang-masama po yan. Kaya sa mga kelot na mahilig na gumawa niyan, mag-ingat, huwag na ho ninyong tularan po si Makmak na yan. Baka umiyak sila niyan. Okay.